Naaabangan ding handa kapag Pasko ang hamon. Bakit nga ba kahit pataas ng pataas ang presyo nito, marami pa ring bumibili? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Maaga pala, abala na sa sikat at tindahang ito ng hamon sa Quiapo, Maynila. Alas 8 pa lang nga, mahaba na ang pila ng mga bibili. Nagtatyaga sila para sigurado raw na makabili at makaiwas sa bugso ng tao sa hapon. Siksikan na to, hindi ka na makakapasok dito mamaya. Pag ginabot ka pa ng hapon, wala na. Iikot na tumbong mo rito, nasa labas ka na. Ang presyo ng bonin hamon ngayon ay nasa 1,860 per kilo, habang 1,760 naman per kilo ang debone na variant. May mas abot kayang opsyon din tulad ng sliced Chinese ham na nagkakahalaga ng 480 pesos para sa 1/4 kilo. Ang sweet bacon naman ay 350 at ang scrap ham ay 430 per 1/4 kilo. Tumaas ng 100 pesos ang presyo ng bone-in at debone hams kumpara sa nakaraang taon na ikinalungkot ng ilang mamimili. Ang mahal ngayon. Dati, bibili ka lang, nasa 800. Ngayon, nasa 2,000 plus na. Ang laki ng tinaas, wala tayong magagawa. Sa kabila ng pagtaas ng presyo nito, itong hamon daw ay hindi na mawawala sa hapag ng ilan kapag Noche Buena. Nakagisnan na kada Christmas seasons, merong ham, ganon. Yun na nga yung naging tradisyon namin sa family namin. Ano man ang nakahain sa inyong Noche Buena, ang mahalaga, kasalo nyo rito ang inyong pamilya at iba pang mahal sa buhay. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Kwentong hamon muna tayo kasama si mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ako, balita ko natikman mo yung legendary, no? Isa sa pinakasikat talaga na brand ng hamon, no? Kamusta naman ba ang pagpunta mo doon kanina sa Quiapo? Actually, Pops J, okay naman. No? Umaga pa lang pinuntahan talaga natin kasi alam natin, mahaba na pila. Mahaba na yung pila. Oo. Dahil ito nga yung talagang isang pinupuntahan talaga na tindahan ng hamon sa may Quiapo. So, tinikman na rin natin actually, Pops Ito J. ba yung binili mo kanina? Ito, Pops J, yung matitikman natin. Ito yung tinatawag nila nga scrap na ham. Scrap ham. No? Tikman nga natin kung ganun pa rin So, ang lasa. ito, Pops J, talagang, sabi nga nila, ito daw yung parang secret choice ng mga kumakain talaga doon. No? Hindi sila, usually, binibili kasi, no, Pops J, yung bilog, no, yung buo. Ito, Pops J, kasi halo-halo nga, aparte, iba't ibang trimmings nung ham. Kaya talaga, andun yung flavor, Pops J. Okay, halos 100 din ang itinaas ng presyo ng mga hamon. Ano naman kaya ang naging rason ng mga nagbebenta? Bakit siya tumaas? Actually, Pops Jim, maraming reasons. No? Maraming pwedeng maging reasons kung bakit tumataas yung presyo ng isang pagkain. No? Gaya ng cost or yung labor. Marami kasing factors, no, Pops J. Pero yung ilang mga nakausap natin, Pops J, na bumibili pa rin, no? Kasi nga, yun nga, ever since, no? Since 1990s daw. Yung iba, bumibili na, kaya yung iba nagugulat na dati, parang 800 lang daw yung ham. Ngayon, pumapalo na sa around 1,800. No? So, ganun yung palo. Pero, mataas, Pops. Pero patuloy pa rin sila. Yearly, walang palya. Bumibili pa rin sila dahil nga, no, isa daw ito sa parang naging tradisyon na sa kanilang mga bahay. Yung mga pumila na makabili ng hamon, lalong-lalo na yung kanina, no, dyan sa Quiapo, saan pa raw sila galing at bakit mahal o mahal na ito? Patuloy pa rin silang bumibili. Pops J, yung mga bumibili talaga, ito kasi talaga, Pops J, itong ham na ito, talagang dinadayo. Parang generations Tama ka tradition yan. Tama ka dyan, Pops J, no? Yung iba nga, order pa from outside NCR, no? Yung iba, nagpapadeliver pa a few days before para lang makatikim nga nung ham na ito. Pero usually, Pops J, no, kahit nga mahal, staple na talaga kasi. Kailangan, no? Kailangan talaga, parang, let's say, hindi naman kompleto, pero kailangan makakita ka ng ham tuwing Noche Buena. Kaya yung iba nga generation na, no, Pops J, naman na from lolo to lola to hanggang sa kanila. So, kinukontinue nila, Pops J, yung ganong tradition.
Isa sa mga fan itong hamon na nasa harap natin ay yung isa sa mga dating pangulo natin, si Erap. Yan, paborito niya talaga yan. Kamusta naman ang supply ng ham? Talaga bang nagkakaubusan dyan minsan? Tama ka dyan, Pops, sa sobrang in demand, this past few, itong mga nakaraang taon talaga, yung pila, umiikot daw. Kaya nga kanina, Pops, yung mga ilang nakausap natin, talagang inagahan talaga nila. Para hindi na nila... Hindi mo sila nag-camp out para... Hindi naman, Pops, hindi naman to parang concert yung nangyari, no? Pero yun yung Pops, alas 7, alas 8, mahaba na yung pila. Nagulat nga ako, parang ang aga pa. Office seat pa rin, ano? Talaga, Pops, nakagulat since 1970s itong ham na to. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin na bumabalik sa kanila yung customers. Pero yun nga, Pops, iba din rin natin masisi dahil nga yun na yung nakasanayan at kanilang tradisyon. Tradisyon. Yung pinuntahan mo ay yung Excelente Ham, no? Paborito nga ni Pangulong Erap. Meron ba silang competition doon? Pops J. Sakya. Tinapatan ba sila? Pops J. Sakya po area, may ilang mga tindahan din ng hams. Dito rin sa Mandaluyong, may ilang mga nagbebenta rin ng hams. Pero yun nga, Pops J, ito kasing ham na to, ang kanila talagang, para talaga sa mga tao, ito yung sinisimbolo ng kanilang parang Noche Buena, no? Kung saan ito yung time na makakapag-sama-sama or makakakain ng yung buong pamilya sa isang lamesa dahil nga yun nga, Pops, hindi naman kasi lahat ng kapatid natin ay tuwing Pasko or araw-araw sabay-sabay nakakain. So itong ham na to, Pops, hindi lang siya talaga about doon sa lasa and doon sa kung gaano siya kasikat, no? It's combining agents nung ibang-iba at yun nga, Pops, parang thankful na rin yung mga tao na kahit pa paano nakatikim sila nung ham na ito, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.